Patungkol naman doon sa bilyon-bilyong pirang pinag-uusapan sa Senado. Kung ikaw ang tatanungin, saan ba dapat dadalhin yung pera na yon? Sumungo mo yan, syempre. Sa taong bayan. Particular po saan po siya dapat Sa pinaka yan, sa agriculture ba, sa mga magsasaka? doon sa bilyon-bilyong pinag-uusapan na pera doon sa Senado. Kung ikaw ang tatanungin, saan dapat siya mapunta? Sa mga mahihirap, mga indigent, lalong-lalo sa hospital. Kung papipiliin ka, sino uli ang gusto niyo maging presidente? Siyempre, dati pa rin. Kay Duterte pa rin kasi medyo bawas yung bawas yung krimen. Bawas yung krimen. Sa palagay niyo po, ano po ang mas advantage ni Pangulong Digong kaysa kay Pangulong BBM? Bawas yung mga bisyo. Mga bisyo. Kay BBM po. Wala pa naramdaman eh. Kayo ba ay aware doon sa pinag-uusapan na bilyon-bilyong pera sa Senado? Aware ba kayo doon? Hindi kami aware dun eh. Kung kayong tatanungin saan ba dapat mapupunta yung perang ganun kalaki? Syempre sa bayan. Sa taong bayan. Sa mga mahirap, tulad namin mga mahirap. Kami ang mas may nangangailangan nun eh. Okay lang ba sa inyo na pagpantay na lang yung rate ng NCR at saka Visayas? Di ba sa atin, ang rate natin dito is... Opo, okay lang po kasi pares namin gastos eh. Pares lang gastusin, bilihin, kaya dapat pares lang po yung sahod. At sa bagay, sangayon ako sa inyo din ate kasi para yung mga tao sa probinsya, Manatili na lang sila doon. Oo. So, may tanong lang ako. Kung ikaw ang papipiliin, sino ba ang gusto niyo uling maging presidente sa Pilipinas? Ngayon, siguro sa opinion ko lang, no? Sa opinion ko lang, si Duterte. Bakit niyo naman po siya napili? Ano po ang advance niya kaysa kay Pangulong BBM? Pero parehas lang naman kasi, Marcos kasi yung binoto ko ngayong eleksyon, nung Marcos. Siguro maging yung maging malinis kasi yung street namin dun sa Binangonan. Okay. Nung kapanahonan ni Duterte, naging mas maayos. Yun, sa Binangonan hindi ko lang talaga alam sa iba kung ramdam. Pero sa amin kasi mas maganda yung para sa akin sa pamilya lang namin. Patungkol naman doon sa bilyon-bilyong pirang pinag-uusapan sa Senado. Kung ikaw ang tatanungin, saan ba dapat dadalhin yung pera na yon? Sumungo mo yan, syempre. Sa taong bayan. Particular po saan po siya dapat Sa pinaka yan, sa agriculture ba, sa mga magsasaka. Kasi makawawa yung magsasaka sa atin ngayon eh. Parang sobrang baba pag nabibili yung ganto, sobrang taas naman sa atin. Mababa na bibili sa kanila, tapos tigiging sobrang taas naman pag nasa palengke na or something na, nasa market na. Gusto mo ba na ang rate ng NCR is parehas na ng rate sa Visayas? Oo, dapat pare-parehas. Pare-parehas maunlad. Dapat, kung ano yung rate ng NCR, ganun din ang rate ng nasa Visayas, Mindanao. Para magkakapantay lang. Kunyari, Manila rate, 600 plus. Dito sa atin, nasa 410, 10 or 500 plus. Dapat ganun din lahat. Kung 600 sa Manila, 600 Luzon, Visayas, Mindanao. Dapat ganun. Okay lang ba na pantay na yung rate ng NCR sa rate ng nasa probinsya? Diba, dito sa atin, ang minimum natin 600. Sa probinsya nasa 300 lang. Kung kayong tatanungin, okay lang ba na pwede silang pagkarihasin na lang? Okay sa akin. Kasi sa probinsya talaga, mahirap hanapin ang pera doon. Pero kung tungkol sa pagkain, lalo na sa bigas, madali lang. Mga gulay, madali lang. Pero mas maigi, ipantay. Kasi mahal ang kuryente, mahal ang tubig, mahal lahat ang bilihin. Halos lalabas parehas lang din ang presyo ng bilihin. Oo, parehas lang. Kung mahal dito sa Manila, mahal din doon sa probinsya. Ganun din. Doon sa bilyon-bilyong pinag-uusapan ng pera doon sa Senado, kung ikaw ang tatanungin, saan dapat siya mapunta? Sa mga mahirap, mga indigent, lalong-lalo sa hospital. Yun, unang-una sa hospital. Dapat yun, pamili ng mga kagamitan, mga gamot, ibibigay sa mga mahirap. Yung sinasabi nila na suwa, tapos mayroon pang iba. Maganda nga yun, kaya nakakatulong sa mahirap.